Sa Davao City ngayon, nung mga nakalipas na ilang araw, ibinalita sa mga mainstream media na 37 mga personnel ng Davao City ang nagpositibo sa illegal na droga. Ito po yung mga kawani ng tinatawag na PSSO, Public Safety and Security Office ng Davao City. Kaya hindi po talaga masasabing ang lugar mo ay ligtas sa droga kahit ikaw ay gustong-gusto mo. Katunayan lang yun na talagang ang illegal na droga ay malawak na usapin para sugpuin. At sa aking pananaw dito, magsimula nang ako ay mamulat at magkaroon ng kaisipan, hindi talaga masusugpo ang illegal na droga kahit pa may plano ang mga namumuno na sugpuin ito. Alam niyo po kung bakit? May mga tiwali pa rin sa ibaba na nalalagyan o nagkakamal na salapi para makalusot ang droga. Oo, tama. Halimbawa, ang Pangulo nais linisin ang illegal na droga. Ang mga LGU, mga local executive, nais nila talaga na malinis. Maaring hindi sangkot ang Pangulo ng Pilipinas o anumang local executives gaya ng mayor, vice mayor, governor. Maaring hindi sila sangkot, subalit mayroon talagang mga tiwaling nasa pamahalaan na hindi mo naman talaga mababantayan lahat. Nariyan ang mga law enforcer na mga tiwali din na nalalagyan din ng pera. Kaya po yung droga na yan panghabang buhay na po yan na hindi masusugpo. Manu-neutralize lang ng bahagya. Pero kung mawawala ang mga tumatanggap na suhol na nasa pamahalaan, nasa mga law enforcement agency, talagang mawawala ang illegal na droga. Hanggat may mga nasa pamahalaan na tumatanggap ng suhol ng dahil sa illegal na droga, hindi po masasawata o masusugpo ang mga ito. Mismo nga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin talaga niya masugpo ng tuluyan ng droga. At kung ating matatandaan, noong panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, sinasabi niya in 6 months masusugpo daw niya ang droga. Subalit, nung makalipas na ang 6 na buwan magmula nang siya'y manungkulan at hindi niya ito nasugpo, failure siya. At umami naman siya na talaga malawak na talaga ang operasyon ng illegal na droga. At tama naman yung pag-amin niya na talagang bagamat ang isang pangulo o anumang namumuno sa isang bayan o lugar o bansa ay may hangarin na sugpuin, ay talagang hindi po ito mangyayari sapagkat mayroon talagang mga tiwaliban na tumatanggap ng suhol, nagkakamal ng salapi ng dahil sa illegal na gawain, lalong-lalo na sa droga. Kaya sana po maiwasan na po yung mga pagbibintang sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na di umano ay gumagamit ng illegal na droga, samantalang wala naman kayong katibayan, yan ay paninira na lamang. Hindi talaga masusugpo ang illegal na droga. Magwawakas na lang ang mundo, hindi talaga masusugpo ang illegal na droga. Dahil may mga tiwaling nasa pamahalaan
na sa mga nagpapatupad ng batas gaya halimbawa ng mga pulis at sundalo. May mga tiwali dyan eh. Hindi mawawala yun eh. Kaya iwasan na po natin ang at maaari pagbato sa ating Pangulo. Ibinabato na di umano ay gumagamit ng illegal na droga, subalit ang mga pagbibintang na yan ay wala akong katunayan, wala akong katibayan at hindi titindig sa alinmang hukuman. Lalo pat nakaupo ang Pangulong Bongbong Marcos, mayroon siyang immunity from suit. Hindi ko siya maaaring kasuhan, hindi ko siya maaaring pilitin magpa-drug test sapagkat bawal po ito ng Korte Suprema sa mga nahalal na opisyal at mahahalal pa. Sinabi na po ng Supreme Court yan na hindi requirements ang drug test para ka makapasok sa mga elective position. Ibig sabihin ng elective position, yung buong inihahalal, hindi yung requirements na kinakailangan mayroon kang drug test. Lalo na pag nakaupo naman, hindi mo maaaring pilitin dahil hindi naman yung obligasyon ng isang Pangulo at ng sino mang nahalal na magpa-drug test kung ayaw niya. Nakakapang hinayang lang sa ating mga kababayan na nang dahil sa mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan ay nagpapabula dito sila. Nagiging isip bata sila. Kung sa English sila po ay nagiging gullible. Ibig sabihin ng gullible, madaling mapapaniwala eh. Hindi muna nagsusuri. Kaya nangyayari, sinasakyan yung sinasabi ng isang tao, ng iba pang tao, lalo na kung kilala ito. Ang nangyayari, sa bandang huli, sila lamang yung napapahiya. Sapagkat, kasinungalingan ang mga sinasabi. Walang batayan. No legal basis. Ayan o. Balita sa GMA Regional TV at maging sa mga mainstream media gaya ng DCRH, 37 mga personil ng PSSO ng Davao City positive sa illegal na droga at yan, sila yata ay na-dismiss na from service. Kaya wag na nating paangatin ang ating sarili na tayo ay naglilinis ng droga, na illegal na droga. Totoo naman, talagang kahit sinong Pangulo o local executives, may hangaring malinis ang ganong gawain. Kaya lang, wala talaga mangyayari dyan sa plano dahil may mga tiwaling nasa gobyerno. May mga tiwaling na nasa law enforcement agency, tagapagpatupad ng batas. Yan si Attorney Harry Roque, isang abogado. Yung sinasabi niya na wala na sa tamang pag-iisip ang Pangulo dahil daw sa bintang niya. Bintang ng dating kanyang naging amo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagiging mangmang na lang si Attorney Harry Roque dahil sa pagiging bitter niya eh. Mapait ang kanyang karanasan dahil sa sama ng loob. Hindi na nga, natalo na nga sa pagkasenador noong 2022 national elections, ay hindi pa na-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang nangyari, naninira na lang sa Pangulo. Masasabi mo bang nasa walang tamang pag-iisip ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa patuloy na nagtatrabaho sa kanyang bayang pinaglilingkuran? Mangmang na lang ang maniniwala kay Attorney Harry Roque. Bagamat siya ay isang abogado na alam naman niya yan, subalit kinakain siya ng kanyang pagiging, ang tawag ng iba, pagiging ampalaya. Anak ng talbos ng kamuti naman. Attorney Harry Roque, tigilan mo na yung
ang pagiging ampalaya mo. Tanggapin na natin ang katotohanan na talagang ang Pangulong Bongbong Marcos ay matatapos ang termino. Hindi totoo yung sinasabi mo na hindi matatapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kalokohan mo lang yan. Nasa isip mo lang yan. Hindi papayag ang mga bumuto sa kanya na hindi matapos ang termino ng PBBM. Kaya mga kababayan, magpakatalino po tayo. Huwag tayong basta-bastang maniniwala sa mga sinasabi ng ilang matatalino naman, subalit nagiging mangmang. Yung iba naman, mangmang na nga, nagpapakamangmang pa. Daldal ng daldal, wala naman katuturan ang dinadaldal. Gaya nung babaeng tinatawag na Maharlika. Daldal ng daldal, wala namang iniharap na ebidensya. Puro na lang mga kalokohan ang sinasabi. Yan si Claire Eden Contreras na yan, alias Maharlika. Wala lang katuturan eh. Ang naniniwala na lang sa kanya yung mga isip bata eh. Ibig sabihin ng isip bata, madaling mapapaniwala. Matatanda na sila. Matatalino pa ngayong iba eh. Mga professional, mga abogado, napapaniwala ni Maharlika. Bakit? Sila ay gullible. Madaling mapapaniwala. Ang ibig sabihin, isip bata pa. By the way, hanggang ngayon na lang mga kababayan at magpapatuloy po ako sa mga susunod na mga araw sa aking pagbibigay ng komentaryo at reaksyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat.